Kamusta mga kalahing Pinoy? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June. Una, pinainan o napainan si Amy Marcos ni Lacson at ng minority. Ito po yung tinatawag na fake news me. Fake news us. Parang character assassination po ito sa majority. Yan po yung ginagawa nila para mahikayat nila yung ilan sa majority na tumawid sa kanila. Mamaya po papaliwanag natin. At yan daw yan yata yung sinasabi ni Lacson na fireworks. Hindi kudita. Okay? Dahil buong-buo pa ang 13 at may banat dyan si Senator Cayetano. Ito, pakinggan po ninyo. Has been no change in leadership? Oo, yung 13, sa 13, walang unsihan. Ayun! Buo, solid ang 13, ang brave 13. Kaya, itong 13 na to, walang mag-o-11 rito. Walang onsihan. Walang mang-o-11 dyan sa 13 na yan. Ganun pa man, medyo nakapuntos po ang minority sa majority dahil nga sa fake news nila. Ito po ay matagal nang ginagawa ng administrasyong Marcos, ng executive, matagal na po nilang ginagawa at parang talagang kampi-kampi po. Kampi-kampi sila. Itong mga senador na kampi kay Marcos o President Marcos at yung iba pang mga congressman pati dilawan na kampi na kay Marcos, iisa po yung kanilang parang propaganda, character assassination. Iisa po yung ginagawa nila. Malamang iilan lang po ang utak nito. So yan po ang ginagawa nila. Pero ang magandang balita, walang kudita at wala pa silang numero, wala pa silang 13. Ngayon, dito po sa fake news me, mukhang napainan si Senator Amy Marcos sa kanyang privilege kani-kanina lang. For about minutes pa lang o isang oras pa lang ang nakakalipas. Tungkol po sa charter change. Okay, nag-privilege speech siya, siniwalat niya ang mga plano ng ibang senators, plano ng ibang congressman, plano na rin ng Marcos administration. So, isiniwalat niya, nagkaroon siya ng video presentation. Kaya lang, ang nangyari, noong natapos na si Sen Amy, tumindig si Mig Zubiri at pinasinungalingan. Hindi totoo yan. In fact, kontra ako, against ako sa charter change dahil hindi ko na pinanood yung video presentation ni Sen Amy, yung ibang privilege speech niya na abutan ko. Doon sa privilege speech niya, sa video presentation, parang inaakusahan niya yung mga minority senators. Kaya, yun ang, kumbaga, kinagat ni Amy sa pain ni Lacson. Mamaya, papaliwanag natin kay Lacson na pain yan. So, tumindig si Mig Zubiri, pinabulaanan na hindi namin alam, no? Bakit nyo kami dinadamay? O bakit mo kami, Amy, dinadamay? Hindi namin alam yan. Maaring totoo yon. Maaring totoo. So, parang kuryente rito si Amy. Tumindig din si Soto. Nako, eto na. Kumbaga, may kalahating totoo sa sinasabi ni Soto, may kalahating hindi. No? Inamin niya yung meeting sa Soler. Nandoon din daw si Ping Lacson, pero accidental lang. Nagkamali daw ng pasok ng pinto.
Dahil meron daw siyang conference meeting sa ibang pinto yata yon. So nagkamali lang daw at doon napag-usapan ang charter change. Ito raw ay idea ni Bod GD. Okay? Pero ang sinasabi ni Soto, pumayag ba ako? O ganon. Ganon ang drama ni Soto. Ha? Sana man lang inalam sa akin, inalam nila na kung pumayag ako. Ano ngayon kung napag-usapan namin yun? Ha? So may kalahating totoo, may kalahating hindi na sinasabi si Soto. Tumindig din lalo na si Rapi Tulfo, si Bam Aquino tumindig din. Si Rapi Tulfo, parang pareha sila ni Erwin Tulfo. No? Nandyan yung kanilang naratibo na nawalan na ng dangal ang Senado. Nawalan na ng dignidad. Puro ganon. At pinapasama niya yung majority. Ganon po ang nangyari, no? Dahil ito pong charter change, nag-umpisa ito kay Lito Banayo. Ito pa lang si Lito Banayo ay campaign manager o assistant manager ni Lacson noong 2004. After ng meeting sa Soler, na sumulpot nga ron si Lacson, kinuwento kay Lito Banayo. Itong si Lito Banayo naman, nagtataka rin siya bakit sa kanya kinuwento. Alam naman ni Ping Lacson na columnist ako. Nagsusulat siya. No? So, bakit kinuwento sa kanya? Yun ang tanong niya. Hindi naman niya natanong kay Lacson. Sa sarili niya natanong. Ganun pa man, sinulat niya dahil columnist yun eh. At scoop yun eh. Sinulat niya, yun ang pain na tinatawag, ikinuwento ni Lacson sa writer, sa columnist. At nung naisulat na ni Lito Banayo, to the contact ngayon si Aimee. Kumagat si Aimee. Ganun pa man, mas maganda na itong na-expose. Maganda to na-expose. At doon sinasabi, maraming senador ang tumayo na, lalo na si Bam Aquino, sana man lang nagtanong yung colleagues natin na si Senator Aimee kung ano yung aming opinion tungkol dyan sa charter change. I'm sure kung nagtanong siya, baka 24 senators against the charter change. Sabi ni Bam Aquino. Muka. Kasi dilawan yan eh. Ang dilawan gusto ring maghari-harian sa Malacanang eh, makabalik sa Malacanang eh, di ba? Ngayon, pumapantot siya sila kay Marcos. Pero nag-aambisyon yan, lalo na sila Kiko. At sa 2028, may tatakbong taga-dilawan, sigurado yan. Hindi yan maghihintay ng 2034, hindi. May tatakbo diyan. No? Sigurado tayo sa dilawan, baka ayaw nila. Pero yung iba, no, kila Lacson, Soto, baka gusto rin nila ng charter change. Pero majority sa Senate ayaw ng charter change. Pero mas maganda na ito, Senator Aimee, na in-expose mo ito. Kasi kung si Lito Banayo lang, ilang platform lang ang nag-interview sa kanya. Parang dalawa lang. Dahil ikaw ang nagbulgar nito, talagang sumabog to. At nagsalita yung mga senator na against sila. Yun ang maganda. At hindi na nila pwedeng bawiin yan. Nagsalita rin si Soto. Sabi niya, hindi pa naman ako sumang-ayon. Narinig ba yung sagot ko ni Senator Aimee? Kumbaga, nakinig lang siya sa mga idea daw ng mga congressmen. Di pakinggan natin itong sinabi ni Soto for about 3 months ago. Di pakinggan natin. Wait lang.
Senate President Tito Soto says he will support any effort for charter change following the Supreme Court's decision. Oh, he will support. Constitutionality of the Ha? articles. Maliwanag tong balita ng Inquirer. After mabasura nung first impeachment ni BP Sara, and now he will support. Maliwanag yun eh. So, tamang-tama itong ginawa mo, Senator Amy, kahit binabatikos ka, binabanatan ka ng ilang mga minority senators, tama pa rin yung sinabi mo. Dahil hindi to pwedeng isawalang bahala. Ayan na oh. Ha? Mayroon ng PI nakaraan. Ha? Isinusulong na po yung People's Initiative para maumpisahan ang charter change. Pero nalabanan yan ni Tatay Digong. Diyan nagkaroon ng malakihang rally. Ha? Bandang Visayas and Mindanao. Tapos ito pa, yung sinabi ni Soto, na he will support na raw yung charter change. Ngayon, sinasabi niya kanina, hindi siya susuporta dyan. Against siya dyan. So, inconsistent na ang sinasabi ni Soto. Yung kanyang statement, pabago-bago na. Parang si Bongbong Marcos. O, dyan mo mahuhuli yung mga nagsasabi ng kalahati. Kalahating totoo, kalahating hindi. Kaya tama lang yan at wag nating isang tabi yung charter change na yan na posibleng isulong nila yan. Okay? Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.